Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinugon. Sa iyong kaloob na ipagpatawad ang mga kasalanan, ay makamtan nawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkatadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ang wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan
Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali, pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim ng panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang kagandahang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nalilipol ng Diyos yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asang hindi binibigo. Ang taong matuwid masuliranin man, sa tulong ng poon agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukup-kupin siya ng lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukup-kup siya'y mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Buwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Buwalhati at papuri sa iyo, O Kristo, tagapagligtas ng sanlibutan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Niwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalalapit na ang pista ng mga Tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi na ilang taga-Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantarang siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan nagmumula ang Mesiyas, paparito niya. Ngunit alaman na natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas siyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin, ngunit hindi niya siya nakikilala. Nakikilala ko siya, sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa niya oras. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, si Jesus mismo ay nakikibaka kung papaano niya maipakikilala ang sarili sa lahat. Dahil sa marami sa kanila ang may pagnanais na ipapatay siya kesa sa makilala siya ng lubos. Ang alam lang nila, siya ay taga Nazaret at hindi po madali nila siyang makilala. Kagaya po sa ating kultura ngayon, mas madali po siyang kanselahin o kagaya po ng cancel culture. Paano ba nangyayari yon? Dahil nga po, ay hindi nila siya gusto. Kaya mabuti pa ay hindi na lang siya kilalanin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Paano pong magkakaroon at makapagluluwal ang isang mababang lugar na napakasimple at payak ang mga tao,
ng isang Mesiyas. Yan po ang tanong ng lahat. Sinasabi nila ang Mesiyas ay hindi maaaring manggaling dito sa atin o sa lugar na kilala natin. Ang Mesiyas ay manggagaling sa ibang lugar. Nakikita po natin ang tensyon sa pagitan ng publiko, kung ano ang kanilang ekspektasyon, kung sino Jesus para sa kanila at sino ang tunay na Jesus. Si Jesus kasi hindi lamang ginugugol ang kanyang panahon para sa pagpapagaling lamang ng mga tao para siya ay mas makilala. Nais din po niya na maging leader ng mga taong ito sa tunay na pagpapaliwanag at pagkakaintindi kung ano ba ang Diyos. Kung ano yung pag-ibig at kung paano tayo naliligtas. Sa ating mga buhay, ano din ba ang inaasahan natin sa Diyos? Tayo rin ba ay naghahanap ng mga senyales? Kapag ito ang nangyari, ito ang gusto ng Diyos. Pero ang gawin ng Diyos ay hindi kagaya ng sa atin. Ang gawin ng Diyos ay banayad at nakapagbabago. Gayon po sa ating panahon ngayon, paano ba ang Diyos ay nakapagpapakilala sa atin sa araw-araw na ating buhay? Kailan ba natin nakilala ang Diyos? Marahil ang tanong ay paano natin tinatanggap ang kanyang pagpapakilala sa atin? His revelation to us. Hinahantay ba natin ay yung pagkakataon na makikilala natin ang Diyos dahil balot siya ng liwanag, nakasakay sa mga ulap? Ito po yung parang spectacular, parang napapanood natin sa mga pelikula. Inibitahan tayo ni Jesus sa isang relasyon. Hindi lamang po yung pagkilala natin sa Kanya base sa ating mga pag-aaral. Sino ba si Kristo sa sinasabi ng Biblia? Bagamat kailangan po natin makilala si Kristo sa pamamagitan nito. Pero sana po ang pagkilala natin kay Kristo ay bahagi din ng mga natanggap nating impormasyon mula po sa ating buhay, sa atin pong pakikipagkapwa, sa atin pong pagtulong sa mga tao, sa pakikinig sa ating mahal na Ama, at sa nangyari sa kasaysayan natin. Kagaya po kung paano pinakilala ni Kristo ang kanyang sarili sa atin, natatandaan ba natin kung paano at una natin siyang nakilala? Naalala ko po ang aking dalawang lolahin. Si Mama Luz ang nanay po ng aking Nanay Chari at si Inang Auring ang nanay po ng aking Tatay Eddie na yumao na. Sila po ang unang nagpakilala sa akin sa aking pananampalatayang Katoliko. Ang isa po ay si WL, si Inang. Lagi po akong kasama kapag ako'y nagbabakasyon, kapag nasa paliwasan. Maaga ng linggo kami po'y sumasakay na ng tricycle para makapagmisa. Si Mama Luz ko naman po ang siyang nagturo sa aking magrosaryo. Siya po ay naglalakad paluhod. Sinasamahan ko dyan po sa Our Lady of Perpetual Help tuwing Miyerkules. Kaya kapag ako po ay dinadapuan ng problema, pag-aalala, ako po ay humihinto at nagdarasal at nag-iisip. May mga pagkakataon pong nakikita ko ang Diyos sa ibang tao, lalo na po yung napakabigat ng aking iniisip. May pagkakataon nga pong ako'y nakasakay sa bus. Bigla mang nalamang po may isang batang ngumiti sa akin. Parang sinasabi na, anong iniisip mo? Ba't di ka nagtitiwala sa Diyos? Di ba sinabi mo na ibinigay mo nga ang buhay sa Kanya dahil nais mo magpari? Anong kinakatakot mo ngayon? Gaynin po, maging sa aming mga alaga sa kumbento, yung aming po mga alagang hayop. Minsan po nakikipagkulitan sa kanila, tagal pong mawawala at pagkabalik, parang ganun pa rin ang giliw nila sa akin. Parang sinasabi, butit bumalik ka. Alam mo ba na natutuwa rin ng Diyos na ikaw ay nagbalik sa Kanya? O kaya po yung mga kaibigan ko na sa gitna ng aking pag-iisip, bigla na lang may tatawag, Pader, kumusta? O magme-message sa messenger. O na nagsasabi na,
Gusto mo bang daanan kita dyan pagkatapos ng misa mo at tayo'y magkape? Tayo'y makapagkwentuhan. Ito yung mga ilang pagkakataon na sinasabi ko sa aking sarili na tunay na buhay ang Diyos. Kasi siya'y nagpapadala ng mga tao sa ating buhay. Hindi man para pawiin yung ating mga problema, pero ipasilip sa atin yung mga pagkakataon na naririyang tunay ang Diyos. Hindi tayo iniiwan. Maaari yung sabihin, Father, napaka-sentimental mo naman. Pero para sa akin, ganun po eh. Hindi ko po hinahanap yung malalaking bagay para maiparamdam sa akin ng Diyos na siya'y naririyan. Sapat na po yung mga nangyayaring maliliit na event sa aking buhay sa araw-araw. Pero wag po kayong panghihinaan ng loob kung palagay po ninyo ay sa pagkakataon ngayon ay parang nilisan ba kayo ng Diyos? Dahil sa sakit na inyong nararanasan o sa sakit ng inyong pamilya. Pero nariyan po ang Diyos, hindi tayo tinatakasan, hindi umaalis, tunay po nagpapakilala sa atin. Nariyan po sa buhay natin. Madalas tayo po ang hindi namamansin, hindi tinatanggap. Naalala niyo po ba kung paano niyo tinatanggap si Jesucristo? Ano po bilang tagapamigay lamang ng grasya? Paano kung ang Diyos ang magsasabing, ikaw ngayon ay may karamdaman? Nanggaling din ba ito sa Kanya? Ito ba ay kaparusahan? Siyempre hindi. Dahil ang ating Diyos ay malapit sa mga may sakit, sa may mga pagdurusa at yung may mga durog na puso. The Lord is close to the brokenhearted. Ngayon po, inaharap muli natin ang tanong, na ano ba ang pagkakakilala natin kay Jesus? Huwag po sana tayong makakontento na kilala lang natin si Kristo kapag tayo may pangangailangan sa Kanya. At matapos nito ay wala na. Sana patuloy tayong magsikhay, tayo patuloy na mag-aral, tayo patuloy na lumapit sa Kanya. Minsan daw po may isang tao sa kanyang pananalangin, hiniling niyang dumating si Kristo sa kanyang bahay. At sinagot po siya sa panalangin na darating siya at sinabi maghintay lamang. Pagdating po ng kinaumagahan, may isa pong pulubing kumatok sa kanyang tarangkahan at sinabing, maaari bang makituloy at makainom ng tubig? Sabi daw po ng taong ito, pasensya na, meron akong kilalang bisitang darating, hindi kita mapagbibigyan. Dumating po ang tanghali, may isa namang tao ang kumatok sa kanyang tarangkahan at sinasabing, maaari po bang makiligo at magpalit ng damit, galing pa po ako sa malayo. Sabi na po ng taong ito, pasensya ka na, may inaantay akong mahalagang bisita, hindi kita mapagbibigyan. Dumating na po ang hapon at wala pa rin si Kristo na kanyang inaantay na dumating. Bigla na lang may kumatok sa tarangkahan at sinabing, maaari po bang makakain? Ako po'y gutom na. Ilang araw na po akong palakad-lakad at walang bakain. Sabi niya, Ginoo, paumanhin kasi may darating akong importanteng bisita. Dumating na po ang hating gabi at walang Jesucristong dumating. At sinabi niya sa kanyang sarili, baka hindi na ako talaga pagbibigyan ng Panginoon dahil gabi na. Siya po ay nanalangin. Sa kanyang pananalangin ay nagpabatid si Kristo sa kanya at sinabi na, dumating ako sa iyong bahay. Ang sabi niya, wala po, hindi ko po kayo nakita. Dumating ako 3 beses pero hindi mo ako pinatuloy. Alin po, kanina ko pa kayo inaabangan. Yung 3 taong dumating sa iyo, humihingi ng tubig para makainom, humihingi ng damit para makiligo, at yung humihingi ng pagkain dahil siya'y gutom. Ako yun. Pero ni isa sa kanila, hindi mo pinatuloy. Paano mo ako patutuloyin kung hindi mo naman ako nakikilala sa mga taong dapat na pagsisilbihan mo? Kaya sa atin pong pagninilay sa mabuting balita ngayong araw, buksan natin ating mga puso, buksan ang ating mga mata at tunay na kilalanin si Kristo. Mga kapanalig, si Kristo pong nakapagpapagaling sa lahat ng ating karamdaman,
Si Kristo ang tunay na liwanag, buhay at siyang katotohanan. Amen. Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Sa ating dalangin, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Sa pamamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang pagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Ang mga yumaot tapat sa Panginoon naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong tahanan. Ama naming nasa langit, loobin mo na laging nakatuon ang aming mga mata sa iyong tahanan kung saan inaasam naming manirahan sa piling mo magpa sa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay ikapagpatawad ng mga kasalanan, ay siya nawang mapagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Kapos ang dila naming may saysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang pahay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilan. Walang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang aking kalis. Ang kalis ng aking dugo ng bago tulang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, katinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mapaklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ng aming Santo Papang si Leon at ng aming Obispong si Dennis, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sa limuling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating silang lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kaluglugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin na nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ating idalangin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Blood and blood of the Lord Jesus Christ, my Son, Master. Nalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa
ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway sa aming tinlikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar, sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento. Alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig, nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga may nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga wala namang pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang mga may kapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antumeno sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-nisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang mulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami